Hello sa inyong lahat. Welcome dito sa ating weekly dividend portfolio update. So, andito na ako sa week number 161. So, today is January 30, 2026. So, matatapos na yung buwan ng January. So, matatapos na din yung ika 37 months na nag-i-invest tayo sa Philippine stock market gamit itong dividend investing strategy. So ngayon ay magbibigay lang ako ng update sa aking dividend portfolio. So papakita ko kung ano yung mga ginawa ko sa week na to dahil sobrang dami talaga ng mga nangyari for this week. So ipapakita ko kung ano yung mga ginawa ko. And syempre yung update natin sa ating portfolio kung magkano na yung posibleng passive income natin dito sa ating portfolio na binuo pa noong inumpisahan natin to noong January 2023. Kaya ngayon, magtatapos na yung January 2026. Matatapos na din yung pang 37 months natin. Pero itong update na to ay pang week number 161 dividend portfolio update. So ngayon, ang market ay nag-close sa 6,328.97. So up siya for the day, no? So pupuntahan natin yung mga transactions ko for this week. So ito yung mga transactions ko for the week, no? January 26, which is Monday yan. Nag-deposit ako ng 5,000 pesos. Yung 5,000 na yon nilipat ko lang sa aking Pera Plus account. And then, nag-deposit naman ako nung January 28 ng another 30,000 pesos. And etong 30,000 pesos na to ay binili ko sa RCR, which is 2,000 shares yung binili ko. That's 7.49. Bale, tinake advantage ko lang yung pagbaba ni RCR from 7.80 to 7.40, no? So yan, nakabili ako ng 2,000 shares ng RCR and also kay Maynilad from 18.10, 18.0502. Bumaba siya sa 17.60 kaya nagdagdag na rin ako kay Maynilad ng 800 shares. So, today, which is January 30, ay binenta ko na yung aking China Bank kasi yung 220 shares ko ng China Bank, ang average nito ay nasa around 52.7. Kaya mga 19% yung gain ko dito sa pagtaas ng presyo na benta ko sa 63.10. So binenta ko na yung China Bank ko kasi apat nga na bank stocks yung hawak ko and gusto ko lang mag-focus sa tatlong banks muna, which is BDO, BPI, and Metrobank. Kaya yung proceeds nun o yung kinita nun o yung lahat ng mga nabenta ko, no? So meron akong 13,800 na pambili. Binili ko na lang din yun ng BDO Unibank stock kasi bumaba siya sa aking average cost kaya tinake advantage ko na din yun. Nakabili ako sa price na 133.70. So 100 shares yung nabili ko kay BDO. So punta naman tayo sa aking Pera Plus transaction. So dito naman sa aking Pera Plus transaction ay ayan nga na deposit ko yung 5,000 pesos dito and nag-add lang ako ng 2,000 shares ng Keepers. So yung price na nabili ko ay 2.38 pero ngayon ay bumaba si Keepers na sa around ano na lang 2.29. Pero again, di ko masyadong iniintindihan kung bumababa yung presyo. Kasi yung target natin dito is yung dividend yield. So kung pasok pa naman sa yield natin, yung presyo na nabili natin, so walang problema doon. Hindi ka nagkamali sa decision mo. Kung bumaba man, hayaan mo lang yan dahil ang focus natin dito ay yung dividend income na palakihin natin at padamihin natin yung volume or yung shares na hawak natin per stock. So kung bumaba man yan and pasok yan sa dividend yield na target mo, mag-add ka lang ng volume basta walang problema sa kanilang mga financials, walang problema sa kanilang business, kumikita pa rin, profitable, dahil doon nila kukunin yung mga dividends sa kanilang kita at ibibigay nila sa mga shareholders. Basta hindi pa nagka-cut ng dividend at hindi pa nagbabawas ng dividend, wala tayong gagawin sa mga stock na pinagbibili natin.
So, ayun yung mga nangyari no for this week. Yun yung mga trades ko na ginawa at mga deposit ko. So, puntahan na natin yung kabuang portfolio natin. So, this is my portfolio for week number 161. So, ngayon nangyari, ano na lang, meron na lang tayong 9 stocks. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 9 stocks sa regular and meron tayong 4 stocks sa Pera Plus. So ngayon meron na tayong 400 shares ng BDO kasi nagdagdag tayo ng 100 shares and meron na tayong 6,000 shares ng RCR na nagdagan to ng 2,000 shares. Yung Maynilad na dagdagan ng 800 shares. So meron na tayong 2,400 shares ng Maynilad. Keepers naman ay nadagdagan ng 2,000 shares kaya meron tayong 10,000 shares ng Keepers. So ito yung performance ng per stock natin. Kasama na dyan yung pag-akyat ng presyo at pagbaba at yung mga dividend na natanggap natin. So pinakamagandang performance dito sa ating stock ay ang BPI. Sumunod yung Metrobank. And sumunod naman yung AREIT. So silang tatlo yung pinakamagandang pinerform dito sa ating portfolio. So ito na nga yung investment natin for January. Ito yung pinakamataas na investment na nalagay ko sa isang buwan. So that's 75,000. So total cash na nalagay ko sa aking portfolio ay 375,000. And that's month number 37. So kung i-compare natin yung last week, no? Ito yung portfolio ko last week. So nawala na si China Bank. And ayun, yun lang naman yung pinagkaiba. And medyo matataas yung gain natin last week, no? Kasi nga bumaba yung mga stocks. Ibang stocks like RCR from, ayan, kita nyo 7.98 ngayon 7.22 na lang. So ito yung pinakamahalaga nating data, yung ating magkano yung annual dividend natin at saka yung monthly dividend. So updated annual dividend na projected natin is nasa 19,200 na, and yung monthly dividend na passive income natin ay 1,602. So yung yield on cost natin ngayon ay nasa 4.67% na. So ngayon ay ito yung ating stocks na allocation, no? So ayan, tumaas ulit yung ibang stocks dito, which is BDO, Jollibee, and Maynilad dahil nga nabawasan ng isang stock, which is China Bank. So yung allocation na China Bank na transfer din sa iba, kaya medyo tumaas yung allocation natin. So magbabalance ulit tayo next week kung mag-invest pa tayo, pero hindi pa sure kung maglalagay ba din pera since medyo malaki na yung na-invest natin sa January. So ano namang updated industry allocation, no? So sa REITs meron tayong 31%, sa banks 29%, sa water utilities that's 11%, telecom is 9%, and food and beverage is 20%. So yan lang muna yung update ko for this video. See you in the next one.